Tropa, alam mo ba, maraming mga Pilipino dito sa Canada ang hindi nag-iipon sa TFSA at hindi rin nila alam kung gaano ito kahalaga sa kanila. Yung TFSA mga tropa o yung tinatawag naming tax-free savings plan dito sa Canada ay napakalaking tulong para umunlad ang aming buhay dito sa Canada. Pero ilan sa kanila mga tropa ay binabaliwala ito at hindi talaga naiintindihan. Hindi natin alam kung ano rason mga tropa. Pero sa video na to mga tropa, para sa mga tropa natin na gustong mag-invest o mag-ipon sa TFSA at hindi ito gaano naiintindihan, ito na ang video na para sa iyo mga tropa. So ano ba tong TFSA at paano ba to gumagana? Ang TFSA ay isang parang special account dito yung mga tropa. Isang tax deferred account na pwede mong paglagakan ng pera mo. Ibig sabihin, pwede ka rito mag-ipon mga tropa. Tax free ito kung ano ang kikitain mo dito. Lalo-lalo na kapag nag-invest ka dito. Ibig sabihin, kung bumili ka ng mga stocks or ETF or GIC or yung mutual fund and index fund, lahat ng kikitain mo dito ay tax free at hindi ka papatawa ng tax mga tropa. Pwede mo rin itong withdrawin anytime na gusto mo. Tax free din ito. Kung ano yung growth, dividend, interest na kinita ng iyong binili sa loob nitong TFSA ay tax free at hindi mo kailangang bayaran ng tax sa gobyerno ng Canada. Mga tropa, sa karamihan sa mga Pilipino ay hindi talaga naiintindihan ang benefits nito. So magbibigay ako sa iyo tropa ng tatlong biggest benefits kung bakit mahalaga at maganda ito para sa iyo mga tropa. Ang unang-unang benefits nito kapag nag-impok ka dito ng pera at nag-ipon at nag-invest ka, let's say bumili ka nga ng mga sinabi ko, mga ETF, stocks, stock market, lahat nga nakikitain mo rito ay tax free at wala kang babayaran mga tropa kahit ni single na centavo ng dollar, Canadian dollar, wala kang babayaran mga tropa at hindi mo dapat bayaran ng tax dito kasi nga tax free to. Pangalawa mga tropa, pwede mo itong withdrawin anytime na gustuin mo. Tax free din, hindi mo kailangan magbayad mga tropa. At ang pangatlong benefits nito, kapag nag-withdraw ka, yung withdraw mo ay pwede mong ibalik sa iyong contribution room next year mga tropa. Hindi mo siya pwedeng ibalik ng the same year kasi masasama lang ito sa iyong contribution sa taong iyon mga tropa. So, ang TFSA ay nagsimula noong 2009 mga tropa hanggang ngayong 2006. Noong 2009, ang contribution limit ng TFSA ay 5,000 Canadian dollar mga tropa. Isang tanong ng mga tropa natin, kung magkano ba ang contribution limit ngayong taon 2026? Ang contribution limit ngayong taon ay 7,000 Canadian dollar. The same contribution room din last year, 2025, 7,000 Canadian dollar din mga tropa. Isang mga tanong na lagi kong naririnig sa ating mga katropa dito sa Canada na kung sino ba ang eligible at pwedeng mag-TFSA dito sa Canada. Actually, lahat naman ng taxpayer dito sa Canada ay pwedeng mag-TFSA o pwedeng gumamit ng TFSA. Lahat ng taxpayer, including yung mga, siyempre, unang-una na dyan yung Canadian citizen. Tapos yung permanent resident, mga tropa. Tapos yung TFW, yung mga temporary foreign worker. Kasi nagtatrabaho rin sila at nagko-contribute din ng tax sa Canadian government. Di ba mga tropa? Eligible ka rin na mag-invest at gumamit ng TFSA mga tropa. Actually, yan ang nire-recommend ako kasi may mga nagtatanong ng mga TFW sa akin kung pwede raw ba silang mag-invest o mag-impok ng pera sa TFSA instead of RRSP. Actually, nire-recommend ako yan para sa TFW na mag-invest sa TFSA kaysa sa RRSP kasi ang RRSP ay tax deductible nga naman. Pero kapag winidraw mo ito, ay taxable na mga tropa. So, nababawasan pa rin ang pera mo kahit nababawasan yung tax mo kapag nag-file ka ng tax mga tropa. So, para sa akin, mas maganda mag-impok ka muna sa TFSA since na hindi pa stable yung status mo rito sa Canada. So, karamihan sa mga nag-i-invest dito o gumagamit ng TFSA ay hindi aware yung mga mistakes na ginagawa nila. So, para sa akin mga tropa, sa aking observation, meron tayong tatlong mistakes na ginagawa. Tayong mga Pilipino, hindi lang Pilipino pala actually, lahat ng mga
kukontribute dito ay merong mistakes na ginagawa nang hindi na namamalayan at nagugut na sila kasi nagkakaroon sila ng penalty mga tropa. Siyempre, ang unang-unang mistakes dyan mga tropa ay yung pag-over contribute sa limit mo mga tropa. Let's say 7,000 nga yung contribution limit ngayong taon. Pag lumagpas ka dyan ay papatawan ka ng 1% per month ng iyong over contribution sa iyong TFSA mga tropa. So dapat i-track mo yan ang contribution limit mo. Let's say ngayong taon ay 7,000, hindi ka pwedeng lumampas doon mga tropa sa 7,000 na limit ngayong taon mga tropa. Tapos ang pangalawang mistake mga tropa, hindi alam ng ibang mga tropa natin na pwede mong gamitin as investment o pwede kang mag-invest sa loob ng TFSA. Ang akala nila, pang-ipon lang o pag-save lang ng money ang TFSA mga tropa. Which is mali mga tropa. Pwede mo itong palaguin mga tropa sa pamamagitan ng pag-i-invest. Sinabi ko yung pagbili ng ETF, stocks, GIC, mutual fund, index fund at kung ano pa mga tropa. So pwede mo itong gamitin as investment at hindi lang lagayan ng pera mo mga tropa. Alam mo ba ang TFSA ay wealth building ng mga Canadian. So ito ay wealth building tools mo mga tropa. So unti-unti kang yayaman ito kung consistent kang magko-contribute dito at consistent kang mag-i-invest mga tropa. Ito pa yung pangatlong pagkakamali ng iba na nag-i-invest sa TFSA. So pag nag-withdraw sila ay binabalik nila yung withdraw nila o yung withdraw nilang pera sa the same year mga tropa, which is mapapasama lang yon sa iyong contribution limit mga tropa. Let's say nag-withdraw ka ng 5,000 Canadian dollar ngayong February 2026. Tapos binalik mo siya ng 2026 din o let's say October 2026. So same year lang, di ba? Ibig sabihin nun, matadagdag lang yung 7,000 doon ay yung 5,000 doon sa 7,000 contribution room mo mga tropa. Ang pinaka the best niyan, pwede mo siyang ibalik yung 5,000 na minidro mo next year na, the following year na ng yung contribution limit mga tropa. Lahat tayo dito sa Canada ay may kanya-kanyang contribution limit ng TFSA. Depende sa edad mo at kung kailan ka nagsimula mga tropa. Ang TFSA nga ay nagsimula noong 2009 mga tropa. So imagine kung hindi ka nag-contribute ng TFSA mo mula noong 2009 hanggang ngayong 2026, ang contribution room mo sa 2026 ay 102,000 Canadian dollar mga tropa. Kasi simula nung nagsimula ang TFSA hanggang ngayon ay hindi ka nag-contribute. So nag-accumulate yung iyong contribution limit. Lumaki ng lumaki hanggang sa naging 102 Canadian dollar 102,000 Canadian dollar na ang iyong contribution limit ngayong taon mga tropa. So depende rin yan kung kailan ka nagsimula at kung kailan ka naging 18 years old mga tropa. Yun pala isa sa mga eligible. Kung ikaw ay 18 years old na, pwede ka nang mag-contribute ng iyong TFSA. Sa British Columbia, alam ko 19 years old bago ka mag-participate sa TFSA. Pero sa ibang parte o ibang province ng Canada ay 18 years old pataas, pwede ka na mag-TFSA mga tropa. So ito, bibigyan kita ng example kung magkano ang contribution limit mo kada taon or by age mga tropa. Let's say nag-18 years old ka na noong 2019 o 2009 nagsimula yung TFSA. So simula noon hanggang ngayon meron kang 102,000 Canadian dollar. Tignan mo yan sa CRA kung magkano yung contribution limit mo simula nung nag-18 ka. Let's say, halimbawa, nag-18 ka nung 2019. Tignan mo kung magkano yung contribution limit mo mula nung 2019 up to present. Let's say, nagsimula ka naman ng 2022 or 2020. Tingnan mo yung contribution limit mo simula nung nag-18 ka hanggang ngayon mga tropa. Doon mo malalaman kung magkano ang iyong contribution limit or contribution room para sa taong 2026 mga tropa. Depende rin yan yung contribution limit mo taon-taon kasi
may mga Canadians or may mga nagko-contribute dyan na hindi naman na ma-max out yung kanilang contribution room taon-taon. Kasi syempre, di ba, di natin alam kung anong rason. Pwedeng wala silang pera or alam nyo na, hindi na ma-max out yung kanilang contribution room kada taon. So yung natitirang contribution room para sa taong yon ay pwedeng ma-carry over. Naki-carry over yan mga tropa. Ibig sabihin, halimbawa, 7,000 yung yung contribution room mo ngayong taon. Kalahati lang doon ang na-contribute mo ngayong taon. Yung 3,500, pwede mo siyang ma-carry over next year sa iyong contribution limit mga tropa. So, ganun gumagana yun. So, next year, kung 7,000 pa rin ang contribution limit mo, madadagdag yung 3,500. So, magiging 10,500 na yung contribution limit mo next year para sa iyong TFSA mga tropa. Diba? Ang gandang mag-ipon dito, lalo na kung ito ay ininvest mo at kumikita ng let's say 7% kada taon. Imagine mo kung magkano na yung pera mo ngayon kung nagsimula ka nung 2009 hanggang ngayon, di ba? Medyo mas malaki pa yan sa 102,000. Malamang baka hindi naman dumoble. Siguro malamang mga nasa ano yan, nasa 150,000 na yung pera mo, di ba? Imagine mo yung kahalagahan nun at kaimportante sa buhay natin dito sa Canada, di ba? Ang ibang mga tropa natin ay hindi yan ginagamit mga tropa at minsan ay pinalalagpas lang. Parang kwento ng RSP yan dito sa Canada na may mga katropahan tayo dito o mga kababayan tayo dito na hindi nag-contribute ng RSP hanggang sa nalaman na nila na kung gaano kahalaga to. Lalo na yung may mga RRSP match sa kanilang employer mga tropa. So ibang kwento naman yan at iba-vlog ko yan mga tropa. Panoorin nyo rin yung kwento yan about RSP. So di ba mga tropa, napakaganda ng TFSA, ba? Ikaw, kung gusto mong mag-TFSA at balak mong mag-TFSA, magti-TFSA ba? Magti-TFSA ka ba dahil sa nalaman mo ngayon? Comment mo yan sa ating comment section mga tropa para malaman pa rin ng iba at marami pa tayong maiinganyo para sa TFSA mga tropa. So yun lang mga tropa, no? Kung meron kang tanong at kung natuto ka ngayong araw na to about TFSA ay i-subscribe mo naman ako mga tropa. I-follow mo rin ako sa aking TikTok account, Tropang Canadian. Marami rin akong sinasabi about how to live in Canada, Canadian living, Filipino-Canadian living at kung ano pa about Canada. So, mag-subscribe ka rito sa aking channel at magkita-kita tayo sa susunod na vlog mga tropa. Yan po ang TFSA. Ingat ka mga tropa. Paalam. Mwah!